Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo, sana'y nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs. Kalingap Rob, syempre kay Jack Matubang at sa lahat ng mga sponsor na walang sawa tumulong sa mga nangangailangan. More blessing to come para tuloy-tuloy ang inyong pagtulong. At syempre, shoutout tayo sa ating malalapit na nagsusupport sa ating channel. Shoutout dyan sa Merd, nandyan si Mighty Amy, Queen B, Ma'am Pixelexi, Rise Above International Sponsor, nandyan si Tita Honey Is at sa kanyang mga kasamahan. At syempre dito sa amin organic team, mega love shoutout. At syempre dito sa amin close open, nandyan ang founder, Tita Thankful, Alma, at syempre kasama ako. Shout out sa inyong lahat. At guys, wala tayong ibang re-reactionan kundi syempre ang ating iniindolo, Richelle Morales at si Roel Abmalalag. Pero ang topic ko na ito ay Rochelle lang. Wala dito si Roel Abmalalag dahil alam nyo naman ay pag ako'y nagre-reaction kung sino, yun. Pag ako ay nag-upload, hindi ko na hinaluan kundi siya lang. Pero ang live, yun ang kahit sino na papangalanan. Dito lang tayo sa mga nakikita natin kay Langga Richelle na sa ganyang edad niya na ito ay siya ang nagiging nanay at siya ang nagiging tatay. 'Di ba? At marami tayong nakikita na mga basher at dito sa mga nire-reactionan ko kay Richelle na kailan lang naman ako nagre-reaction ngayon kay Richelle dahil nga ito nga naaawa ako na bakit ang daming basher. At ako naman ay hindi naman ako makikipag-away sa inyo pero sasagutin ko lang ang inyong mga pinagkukuda dyan sa aking comment section na hindi ko naman dito kayo pinapakialaman. At maganda naman dito ang aking reaksyon. Sa nakikita ko dito kay Richelle ay si Richelle ay magaling siya magdala sa kanyang mga kapatid. Siyempre, ay kapatid niya yun. Sana naman po ay wag na natin siyang kung ano-ano ang ating sasabihin kay Richelle. Nasasabihin nyo, walang utang na loob kay Kalingap Rob. Kung utang na loob lang naman ang inyong hinahanap, hindi po siya nakakalimot. Lagi po niya shout out si Kalingap Rob o sino pa man na tumulong sa kanya. At tingnan na lang po natin ang kalagayan niya noon. Na kinupkup siya, kaya nga kinupkup siya ng karamihan dahil maraming naawa sa sitwasyon nila. Pero ngayon, sa katagalan na medyo si Richelle ay kumikita na, ang dami niyong napupuna. Na ito na daw si Richelle ay overacting na. Yung tawag nito, bakit lagi nakayakap kay Roel. Kung yun ang inyong nakikita, ay wala na tayong magagawa doon. Dahil yun na po ang kanilang nakasanayan. Kung masakit man sa inyong mga mata, huwag na po ninyong panoorin. Huwag nyo nang panoorin at pumunta na lang kayo doon sa mga ibang nagpapakilig na hindi naman nakakakilig. Diba? Sila maraming nakikilig Tapos babanatan nyo ng ganon. Huwag ganon. Doon dyan sila na yung mga pakilig nila Kaya yung nakikita natin na payakap-yakap dyan, ay huwag nyo na yan pansinin. Dahil si Richelle ay ganun na talaga ang kanyang ugali. Wala na siyang tawag nito magagawa dahil yan ang nakasanayan niya. Lalong-lalo na ngayon na tumatagal. Nakikita naman niya na minamahal siya ni Roel. Talagang sa ganyan edad ay hindi natin yan makukuha. Malambing siya. Huwag nyo nang punain pa na i-comment nyo pa sa akin yung ganyan.
Dahil yun ang gusto nila eh. Dahil alam nila na dyan nagpapakuha sila ng mga stress na yung mga kinikilig sa kanila. Kaya huwag na natin pakialaman ang mga sitwasyon na nakikita nyo dahil wala na kayong magawa. Wala na kayong magawa dahil maraming nagmamahal sa kanya. 'Di ba? Natural lang 'yan. Huwag natin pansinin ang mga ginagawa niya kay Roel. Nasasabihin niyo na ang hitsura ni Richelle pag nagsasalita, si Roel nandoon ang mata ni Richelle sa bunganga ni Roel. Ganun naman siya. Ayaan na natin yan. Ganun na. Kaya wag natin pansinin. Pansinin na lang po natin kung paano siya payuhan. Kung paano natin siya payuhan sa pamamagitan ng kung nagla-live siya, doon nyo siya puntahan at sa dahan-dahan na pananalita para hindi rin kayo mabas. Kung hindi man nyo nakukontak si Richelle. Doon nyo na lang at dahil si Richelle ay once na pumasok ka doon, maraming magbibira sa'yo dahil marami sa kanya nagmamahal na mga lalong-lalo na sa nakita natin dyan, no? Diba? Pinuntahan lang siya doon ni Ate Talia para lang makita si Richelle. Diba? Shout out dyan kay Tita Lia. Nagpunta lang siya para makita niya ang kanyang minamahal na Richelle. Kaya, yun na lang ang isipin natin na mga sinasabi nyo na mga pagbabago, hindi yan na pagbabago, noon pa natin yan, hanggang ngayon, hindi na nakukuha. Nung una pa lang, totoo yun, strategy, dahil hindi pa naman sila ni Roel. Pero yung ginawa nila, nagka-inlaban sila, di ba? Wala na tayong magagawa doon, in love na sila sa isa't isa. Kaya kung ano man ang ipakita nila sa harap ng kamera na lambingan, ay yun na yun sila. Yun nga ang sabi ni Roel, na yan nga daw ay pinag-ingatan nila. Pero, hindi daw yun nila siguro makakukuha na minsan dahil nga siyempre, nagkakaintindihan na silang dalawa. Intindihin na lang natin kung talagang nagmamahal tayo ng tunay, intindihin na lang natin ang kanilang sitwasyon noon kaysa sa ngayon. Kaya yun lang ang akin dito marereaksyonan na dito na nagsabi na mayabang na daw si Richelle, wala na daw utang na loob. Ano pa ba ang gusto nyo na ibigay niya? Diba? Ano pa ba ang gusto nyo? Hindi nga nagsasalita si Kalingap Prab, natuwa nga si Kalingap Prab na naging ganyan si Richelle. Dahil alam naman ni Kalingap Prab ang kalagayan, pinabayaan ni Kalingap Prab na magkaroon ng channel. Dahil alam ni Kalingap Prab na walang pinagkakakitaan. Diba? Kaya nga pinabahayan ni Kalingap Prab, nakita siya ng karamihan dahil sa sitwasyon nila noon. Tapos kayo pa ang maingay. Na wala naman, nasa babanggit si Kalingap Prab na walang utang na loob si Richelle. Kayo lang ang nagpapagulo dyan. Na pag-ano nyo, utang na loob, utang na loob. Ano ba yan? Wala nang katapusan yung utang na loob. Wala nang katapusan. Puro na lang utang na loob. Mariausip naman, Diyos ko. Sa totoo lang, medyo nakaka-irita din. Itong mga ibang nambabas, nakaka-irita din. Sa totoo lang. Huwag kayo mangganyan dahil nag-aaral si Richelle. Maaapektuhan yun sa bata. Yun lang, hindi ko nahahabain dahil nandito lang naman ako na magdidepend kay Richelle. Dahil bata yun, kailangan siya dipinsahan dahil bata pa yun. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you next live and upload. God bless sa ating lahat.